Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Awit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ang buong mundo ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa, kaya't siya ipapanalangin natin. Tayo'y natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa at salo-salo nating ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa Kanya at sa ating lahat ngayong tayo'y natitipon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Siyempre, naroon pa rin batian natin. Happy Easter sa inyo pong lahat. Mga kapanalig, gagabayan tayo ng ating mabuting balita sa kahalagahan at kahulugan nitong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoon nating panindigan na sa buhay pananampalataya, inaakay tayo ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa
sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtam naming paglayang walang maliw, kami magkaroon ng kalangitan sa kaligayahan na ngayong paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inidahan upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo ay maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan, lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay daganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay binubuhay. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katudong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ay sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale,
Bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ni Jesus. Humarap siya sa at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa lupo tayo ng oktaba, ibig sabihin mula kanong linggo, bibilang tayo ng 8 araw para sa maigting nating pagdiriwang na parang ngayon nagaganap ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hahabaan pa ang ating pagdiriwang ng Easter season na ito hanggang ika-6 na linggo sapat inihanda rin natin ating sarili sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo. Kanina, binanggit po na nagdadalamhati ang buong mundo sa pagpanaw na ating Santo Papa, lalo-lalo na tayong mga Pilipino. Hindi po ba sa Pilipinas dumating ang Santo Papa natin na ng kanyang pagdating ay talagang tinaguri ang pinakamalaking mga tao, ang nabibilang sa buong mundo na pinupunta ng Santo Papa. Ang pinakamalaking audience ay dito sa ating bansang Pilipinas. Papanalangin po natin ang ating Santo Papa. Bagamat, may pagyao, pero may pagdadalamhating iniiwan. Kaya itong pagdadalamhating maiibsan sa pamagitan ng ating patuloy na panalangin. Siguro naman yung meron pa siyang kamag-anak, bagamat wala na siyang mga magulang, siguro may mga kamag-anak pa siya na nagdadalamhati at tayo nagpapahayag ng ating pong condolences. At condolences po sa buong mundo rin, hindi po ba? Sapat inakinan natin ang ating pong Santo Papa at bigyan natin ng daan ang kanyang panunungkulan na may kagandahang kalooban na nakita natin ang pagpapala ng Diyos sa katauhan niya bilang leader ng ating Catholicism. Ito ang ating mabuting balita at tila nangunguna si Maria Magdalena bilang leader ng mga alagad. Bagamat napalaki ng papel na ginagampanan ni Maria Magdalena sapagkat tinaguri ang siyang pangunahing alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay nakategorya niya na nagbabalita na si Jesus ay ngay muling nabuhay. Itong ating mabuting balita, itong year 1 na naganap, nasa year 2025 na natin. Kaya ibig sabihin, habang lumalaon, nagkakaroon ng karagdagang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Isinasama natin ang halaga at kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero mistulang nung binabasa natin itong mabuting balita na naganap may 2,000 taon na nakalilipas, ang napakahalaga nilang pinapaksa. Iwala si Kristo sa libingan at di muling nabuhay. Yun ang umiiral na balitaan na nakita ni Maria Magdalena na wala ng takip ng yungib kung saan inilibing ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi man siya pumasok sa kaloob-loob. Ito ngayon, nakita niya sa loob at ang balita ay talagang wala na si Jesus sa libingan. Kaya ito umiiral na mga bali-balitaan. Marami pa nga nasasabi, bakit noon ng mga alagad ang
bangkay at inilipat sa ibang libingan para sa gayon ay hindi na malaman ng mga tao kung saan nakalibing. Sasabihin nga nila, binayaran itong mga nagbabantay ng mga sundalo upang pagkawala ni Kristo ay hindi na ito mabulgar sa mga napakarami. Pero sa iisa lamang pahayag, tuning ang si Jesus ay nabuhay, na sa kanyang ipinahayag at pinakilala sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay upang tanungin ng mga alagad ang kanilang sarili, paano na kaya mangyayari? Ano yung ibig sabihin niyon? Ngayon nila iisa-isahin at binabagtas ang pinahayag ni Kristo na siya'y muling mabubuhay. Kaya sa unang bugso ng mga balita, wala sa libingan Adi muling nga nabuhay. Pero hindi tumahimik ang mga lagad. Kailangan pa na nilang saliksikin tulad ng mabuting balita. Nung linggo, 2 alagad si Pedro nag-uunahan nang pumunta para kanilang tunghayan ang bangkay ni Kristo. Wala nga doon. Kaya sila din ang papahayag, the absence of Jesus Christ, an empty tomb will be a proving factor of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa sumapit ang kalaman, hindi iyan, that's not the only way na ipapahayag talaga na ang wala doon sa libingan ni Kristo, kaya siya muling nabuhay. Napakarami pa. Sabihin nila, that's not the only way. There are also things for us to reflect upon. Heto ang ating mabuting balita. Marami pa tayong matutunghayan sa mga pagdiriwan ng misa o ano yung mga naganap na pangyayari, at ito'y binigyan daan ng mga alagad. Kaya tinanggap din ng mga alagad, an empty tomb is not a proven fact of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Heto ang ating mabuting balita. Dagdagan natin pa kung ano mga pinapahayag ng mga taong nakasaksi sa buhay, pagpapala ni Kristo, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan. Heto na nga at kanilang pinahahayag, ipinakikilala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Empty tomb pa rin, pero the presence of the angel. Bigyan natin ang daan nito sa mabuting balita sa panakita ni Maria Magdalena, 2 anghel sa ulunan at sa kapaanan. Ibig sabihin, ng the presence of the angels, the presence of God, na ang lahat ay may pagpapala ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay galing sa Diyos. Wala nang iba. Upang sabihin, galing sa Diyos yan. Ang Diyos na nakababatid ang kung paano muling mabubuhay si Jesus. Wala man tayong kaalaman, hindi man natin nakita ang mga nangyari at naganap, at wala namang CCTV camera doon sa loob ng yungib para isa-isang ipahayag. Gumalaw si Kristo, nagdilat ang kanyang mga mata at unti-unti na siyang bumangon. Wala man na doon sapagkat heto na ngayon ang muling pagkabuhay. It is already the concern of God manifesting the truthfulness on the resurrection of our Lord Jesus Christ, na ito ang kanilang titignang maigi. What is the presence of God? What does it mean in the presence of God in the resurrection of our Lord Jesus Christ? It is not within the boundaries of our human thinking. Sapat ang human thinking natin, wala sa yungib niya wala sa kanyang libingan. Di muling nabuhay. But this time on, it is already the concern for them to reflect upon the resurrection in the image of God the Father. Binuhin mo. Kaya that's not the only way para sabihin, wala doon sa libingan. There should be always some other ways to prove and the validity, the importance of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Simulan natin ngayon sa ating mabuting balita. The presence of the angel means the presence of God. Ang Diyos, tingnan natin, halukayin natin sa mga binabanggit ni Kristo, sa kanyang patuloy na pagpapaliwanag tungkol sa Diyos Ama. There is something that we have to learn from. And we learn a lot of good tidings in the resurrection of the Lord Jesus Christ. At ito'y napapahayag natin the concern of God in Jesus' resurrection.
At ito ngayon, at sasabihin, ang Diyos pa rin ang may dala ng ganitong kaalaman, kahalagan, kahulugan, connecting it with the presence of Jesus Christ who is not lost in our mind, in our soul, in our heart. Kaya, akala ni Maria Magdalena ay gardener yun, nag-aayos ng mga halaman doon, nang mabanggit ng pangalang Rabboni, Guro, doon lamang natauhan si Maria Magdalena, connecting it the presence of God, who is the Jesus Christ in the life of Mama Mary. Yes, nagdadalamhati, especially ito sa ating mabuting balita, si Maria Magdalena. Tatanong natin, Maria Magdalena, how are you connected with Jesus Christ? Now, the presence of God that you know is present in the life of Jesus, na binabanggit dito na napukaw ang iyong kaisipan nang tinawag mo siyang Guro o Rabboni. Siguro may kahulugan ang naging buhay ni Kristo sa iyo sa pagbanggit mo ng Rabboni o dakilang guro, di ba? Kaya there is still a good connection in the life of the people of Jesus Christ, letting the people know bits and pieces at kung ano mahalaga at makahulugan. Mangyayari ito sa buhay ng mga alagad na hindi maiaalis sa kanila ang naging buhay ni Kristo now that He is already connected in the reflection, the presence of God by means of these two angels. Di ba? Kaya ito unti-unti nang lumalaganap ang muling pagkabuhay ni Kristo, na ito na ngayon ang sangkap, na wala na yung empty tomb, bagamat may mga tao pa rin naniniwala. Wala doon din muling nabuhay. Hindi lamang yan. Ito na ating mabuting balita, unti-unti nang iyong lumalaganap ang pahayag. Yan ay nasa kalooban ng Diyos. Sabat kalooban ng Diyos, ibinabalik ang ating mga gunita sa maraming kasaysayan na naganap sa buhay ni Kristo na kapiling ng mga alagad. Kaya ang nangyari, isa-isa silang nagpaliwanag. Sino si Kristo sa piling nating mga alagad? Sino si Kristo sa piling ko? Nakilala ko, ako si Pedro, ako si Juan, ako si Santiago. Marami tayong naging karanasan. Ipunin nga natin ang ating mga karanasan sa buhay ni Kristo. Sapat napakahalaga. Iniwan tayo ni Kristo. Muli siyang nabuhay sapagkat iyan ang pahayag ng Ama. Ngayon, ipapahayag natin ang buhay ni Kristo in the light of our way of the goodness of the life, because it is the life of God in us. May pagkakaiba ba? Wala. Meron ba itinatangi? Oo, itinatangi natin ng Diyos. In our everyday life situations, ganito nangyayari. Nakikita natin kung ano yung gawa ng tao sa kapaligiran na minsan nagsisisihan tayo kapag may aksidente, may ano pang nangyari, kamatayan, pero papasok ang Diyos at ang huli natin sasabihin, ang Diyos at ang pagpapala ay ating pinauubayan ng ating yumao. Our concern for the presence of God is really, really very important upang, naroon pa rin ang koneksyon natin sa yumao, naroon pa rin ang koneksyon ng mga alagad sa ating Panginoong namatay sa krus. Hindi maiaalis ito, pero in behalf of the goodness of the Lord, nakakaroon ito na different identity at pahayag at paliwanag. Kaya bitin ang ating mabuting balita, maraming pang susunod dito. Meron lamang tagubilin ng ating Panginoon. Sabi mo sa iba pang mga alagad, makita-kita tayo sa Galilea, di ba? Kaya hindi mo pa ako pwedeng hawakan. Ibig sabihin, hindi pa lubos ang kanilang pagtanggap sa kahalagahan at kahulugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. The presence of God will pave the way for a better understanding of our life with the way that we know God as Jesus Christ speaks about God. He spoke about God in His lifetime. Yan ang titingnan natin maigi. Ano sa panig ng Diyos ang ating dapat na bigyan ng daan
sapagkat ito'y napakahalaga sa ating buhay na binibigay ngayon bilang aral sa ating mabuting balita. Ikalawa, ano ang kahulugan ng buhay natin sa ugnayan ng kasaysayan naging buhay ni Kristo? Lalong-lalo na simulan natin, Jesus of Nazareth. Jesus as man. Kaya dito sa kanyang pagnilin, lumabas, si Jesus hindi lamang Diyos na totoo, kundi tao namang totoo. That is it, doon lumitaw yun. It is the presence of God, and is still connected with Jesus of Nazareth bilang tao. Kaya pinahayag nila sa kanilang pananampalataya later on na conceive itong idea, itong pahayag. Jesus is truly man and truly God. Hindi lamang Diyos na totoo bilang tao, kundi Diyos na totoo bilang Diyos siya. Bibitin natin, marami pa tayong paliwanag. Ito ngayon tayo nagdiriwang tayo ng banal na misa na may angking kabanalan sa buhay. A concern about the presence of God. Heto at ang ating banal na misa ay nagpapahayag tungkol kay Jesucristong naging taong tulad natin. Kung ano ang kanyang paliwanag sa buhay na ito, ano ang kanyang mga pangaral, ano ang kanyang ginabayan, ano ang paggabay niya sa atin. Every time that we come in the celebration of the Mass, dalawang bagay itong gaganapin natin. Ano ang pahayag ng Diyos sa buhay nating nananampalataya? Paano ito binigyan ng daan ni Kristo? At kung paano din natin bibigyan ng daan, ito naging buhay ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang nating pagtibayin at sa panalangin may ugnayang buhay ang Diyos sa atin na tandang tumulong dumamay, kumalinga, pumatnubay at magpatawad. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway magnaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamagirang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao ng ating Santo Papa, Pope Francis, at sa lahat ng mga nakatala dito sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimik at ating idulog sa Diyos ang ating mga personal na mga kahilingan. Pakapatnubahan mo kami sa Ama sa lahat ng bagay na aming binapahayag ngayon sa panalangin. Na ibig namin makamit na mapagpala mong pag-aaruga. Na ibig namin tumahak sa isang matuwid na pamumuhay na punong-puno ng lahat ng iyong mga bendisyon. Sabagat marami kang maitutulong sa amin, lalo na sa pagtugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya sa muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, nagiging malakas kami sa buhay pananampalataya at pagdulog sa iyo sa tuwina. At kaya lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inahalay sa iyo.
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong pinagdiriwang namin ng muling pagkabuhay, ang paghahain ng Mesyas ng maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ay yung anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang among umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Elias na aming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito nang siya'y binyagan ay naging kaisa niya si Kristo sa kamatayan, ngayon siya'y pumanaw, naway maging kaisa niya si Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa piling natin, kaugnay sa buhay na ating Kristo, dito nabubuo ang kaalaman natin sa kahulugan at kahalagahan ng muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Halina, awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapayan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo
inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin na ating Panginoon Kristo ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalan matinatawag sa piging ng kordero. Panginoong, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo, ang Diyos ay kapiling natin sa tuwina sa pamamagitan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banal sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod. Pakalakip ang ating mga panalangin at sa pagwawakas, ito rin magbibindisyon sa atin sa pagtatapos itong ating banal na gawain.
Mga panalig dili isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapaoban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanadagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitum
donde il cielo prestatisti eiis. Omne declamento mensia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis, iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,